So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So andito na naman po ako sa aking couch habang pinapanood naman itong si Coach Jarrett. So yun mga kababayan, no? So meron po akong babalita sa inyo. Okay, itong si Maharlika mga kababayan, binisto po na itong video po na kumakalat ngayon na pulburon video daw di umano ni Presidente Bongbong Marcos ay posibleng peke. Ako ay nagulat talaga dun mga kababayan kasi nga po, naghuhugas kamay na ngayon sila. Okay, no? Para makuha natin yung narrative mga ka-Streetwise, no? And then mga kababayan, kakasuhan po kasi yung mga pasimuno po, especially po yung mga nag-share ng video po na to. Pero sa tingin ko naman yung mga nag-share hindi naman eh. Pero yung talaga nagkalat ng propaganda dito, na katulad nga po ng mga vlogger. So isa na dito, itong KPL. Papakita ko sa inyo mamaya, no? So, una mga kababayan, no? So, pakita ko sa inyo. Pasensya na, wala akong mic, no? Lapit ko na lang. So, ngayon, nabasa ko to sa Remate kanina. Okay? And then, sabi dito sa Remate, okay, nasa likod ng fake video ni Marcos tatalupan ng DOJ. So, ibig sabihin na ito mga kababayan, DOJ na po ang may sabi na kakasuhan po yung mga taong nasa likod po ng video. Well, ito lang ang request natin dito. Sana totoo ito. Sana totoo na gagawa na ng hakbang ang DOJ o ang gobyerno natin para po sa mga taong hampas lupa na gumagawa po ng kasiraan sa ating gobyerno, di ba? So, sabi dito, no, tiniyak ng Department of Justice na kakasuhan nito ang mga nasa likod ng peking video ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Pinakilos na ni Justice Secretary Crispin Rimulya ang National Bureau of Investigation, NBI, upang imbestigahan at tukuyin kung sino ang nagpakalat ng peking video. So ngayon mga kababayan, hindi lang po nakakaalam. So pinag-uusapan na po namin kung paano po talaga mag-file ng disbarment kay Harry Roque. Maybe this week, baka mag-usap-usap kaming mga vloggers, no? And then mga kababayan, bukod nga dun mga ka-Streetwise, no? Nasabihin ko na kasi ito kaibigan ko naman to eh. Pero syempre ito, sumusobran na kasi itong tao na to. Itong si Riel Oja, aka Pambansang Loyal or Pambansang Langaw. So kami po, napag-usapan din po siguro namin na kailangan na rin po talagang isama sa kaso itong si Pambansang Loyal. Kasi isa po siya sa mga nagkalat po ng video po na yan. So una mga kababayan, papakita ko sa inyo. So ito po yung channel ni Pambansang Loyal, no? Ayan. So, binura niya po yung isang live stream niya. Okay? Ang problema mo ngayon dito, Ariel, di ba? Ang problema mo dito, may copy ako ng video mo. Na-download ko. Ito, sample, oh. Wait lang ha, silipin ko lang ito ha. Okay ba? Okay na signal natin? Ayan. Actually, buo to. Naka-live na ako, pero dito, naka-ano pa rin. Parang Ito lang. saka lang. Buo yan. Ayan. Teka lang, ha. Tensya na ha. Oh. At kumakalat ngayon sa buong mundo na. Hindi lang buong bansa. So, ngayon, meron akong copy ng video mo at meron din akong kopya ng link. So, ebidensya po ito, mga kababayan, nakasabwat dito itong Pambansang Kupal na to. And then, shinare niya rin po ito sa Facebook niya. Okay, ito to. Shinare niya sa Facebook niya na binura niya din. Kasi yung sinabi niya sa video niya doon, sa live stream niya na, ay, totoo pala yung pulburon video, totoo yan, sabi niya ganoon. So, sa mga gusto makakita ng video, nandyan po sa Facebook ko, o kaya i-PM nyo ako, ipapasa ko sa inyo. So, kasama ka dito sa sinasabi ni Secretary Boyong Rimulya, nakakasuhan. Especially, kung may papasa namin yung ebidensya laban sa'yo. Di ba? Pero mga kababayan, no, medyo pinag-uusapan pa namin kasi ito lang, no, to be fair. Dati kasi sinabi rin po kasi ni Secretary Rimulya nakakasuhan nila yung mga banateros dahil nga po dun sa interview nila kay Bantag. Pero hindi naman natuloy at wala tayong update. Hindi natin alam kung hindi natuloy or wala tayong update. Wala pa ring update. Well, ngayon, ang iniisip namin, kapag nakausap namin yung makukuhang abogado, actually meron na nga eh. May sinasabi ng abogado sa amin na pwedeng mag-assist na ang unang tanong namin dito kung pwede ba kami mag-file ng case, 'di ba?
as concerned citizen. Di ba? Titingnan natin kasi ang pinag-uusapan natin dito, gobyerno ng Pilipinas. At ito po ang mga example na hindi po talaga nag-iisip itong mga DDS po na to sa mga ginagawa nila. So ngayon mga kababayan, ano bang sinasabi natin dito? So ito yung pinaka-topic natin. Ngayon may video dito si Maharlika. Okay? At sinabi ni Maharlika na wala daw siyang sinabi na yung video daw, na pulburon video na kumakalat, ay totoo. At ang sabi niya, taong bayan ang humusga. Hindi, pero maganda pagkakasabi niya, ipakita ko sa inyo, no? So ngayon, ibig sabihin nito mga kababayan, di ba, naglabas sila ng isang peking video at maniwala na lang kung sino maniniwalang tanga. Ayun lang yun eh. Ito ha. So para... Okay. So para di tayo makopyright, i-play lang natin dito sa cellphone ko para iwas copyright tayo. Okay, so ito, panoorin natin to at pakinggan natin to ha. AI daw, deep, fake. Ano expect nyo? Ganun talaga ang depensa ng mga ngagwa. Number one, kung napanood nyo po yung live natin sa YouTube channel, kahapon, bago natin pinlay yung video, wala naman ako sinabi na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman ako sinabing ganon. Sabi ko, let the people decide. Diba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, ito at panoorin natin itong mamang ito. Okay? Taong bayan ang uhusga. Doon sa crowd, kung naririnig ninyo ako, the moment na finlash natin yung video, ang sigaw nila, oh my God, Marcos resign. Sinabi ko ba na yung nasa video na yon? Si Ferdinand Marcos Jr., sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ng taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood na ang tingin nila doon sa video pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Okay? Pero madali lang naman yun i-counter. Okay? Pag-usapan muna natin yung video. Kita niya, no? Kung paano kayo niloloko ng hinayupak na to. So, una, kasi alam nyo ko nung point natin dito mga kababayan. Una, di ba 2 taon, 2 years in the making po yung pulburon video po na yan. 2022 pa lang mga kababayan, pinagkakalat na nila yan. Tapos, 2023, sinabi nila na merong video. So, naghintay ng matagal ang mga tao, tapos ang ending lang pala peke yung video. Tapos, syempre, ito yung point dito eh. Ginalit nyo na yung mga tao. Di ba? Yung mga uto-utong mga Pilipino, kahit po mga OFW pa yan, ginalit ninyo. Kasi nga, uto-uto sila, tsaka nauto ninyo. Tapos, syempre, kahit ano na lang ipakain nyo dyan, kahit pakainin nyo ng tae na yan, sasabihin nila mabango. Parang ito, parang video nga po ni PBBM na bangag daw. O, tae yan eh. Pero, tinanggap nila yan. So, kumakain ng tae itong mga supporter ni Duterte. So, ngayon mga kababayan, no, alam nyo kung anong nakakatawa dito. Yung setup nila bago nila ilabas yung video po na yan, inabot sila ng 2 taon para ma-edit yan. Pagkatapos, di ba, ano lang pala to? Ampaw, di ba? Walang kwenta. At yun nga mga kababayan, 2 years in the making at si Hitad Maharlika ang isa po sa mga pasimuno nito. Ngayon, bigla niyang sasabihin na hindi ko naman sinasabi na totoo yung video. Ang sabi ko, tao ang humusga. So, sa palagay mo ba, Maharlika, totoo yung video? Kasi ang point dito mga kababayan, kayo nagpalabas eh. Sila nagpalabas ng video eh. Oh. So ngayon mga ka-Streetwise, no, ito, may mga ebidensya naman tayo na ang pasimuno talaga nito ay si Harry Roque. 'Di ba? Kasi nung pumunta sila ng Los Angeles, nakipag-meet sila kay Maharlika, doon po na-play yung video. Okay. So, isa po sa pinag-aaralan po natin 'yan na posibleng maging grounds po ng disbarment. Dalawa yung nakikita namin dito pwede maging grounds ni Harry Roque eh. Yung doon nga po sa pulburon video na siya yung nagkalat, siya yung pasimuno. And then yung sinabi niya nga po dito kay Judge Gito. Okay, si Judge Gito po na siya po yung humawak po ng kaso ni Leila de Lima. Na sinabi niya nga na bias daw. So bawal po yun bilang isang abogado. Unethical po yun. O di ba? So yun, so abangan natin to, no? So kayo, hindi isipin nyo lang mga kababayan.
Di ba pati si Maharlika niloloko na tong mga DDS, naniniwala pa rin yung mga DDS. Ganyan po sila talaga kadesperado, ganyan po sila kabobo, ganyan po sila kautak ipis tsaka walang bait sa sarili. Di ba? Kahit si Maharlika na pasimuno ng video na yan, kahit siya mismo hindi sigurado na totoo yung video, puta, nagkakalokohan lang tayo dito. O di ba? So ngayon, ang palusot ngayon ng mga DDS, na para matapos na raw yung usapan na to, dapat daw magpa-drug test daw po si Kuting. Okay. Alam nyo, napaka-illogical nun kasi unang-una, nagpa-drug test na si PBBM nung eleksyon. At verified po yan ng DOH na nung panahon na yon si Duterte po yung presidente. At hindi po sisirain ng St. Luke's yung pangalan nila para po pekein yung drug testing nga po ni PBBM noon. At pangalawa mga kababayan, meron din po kasing dare dating Pangulong Duterte, si Trillanes, na magpa-drug test. Hindi rin nagpa-drug test si dating Pangulong Duterte o si Maudigs. Oh. 'Di ba? Meron din namang issue dati si Trillanes diyan na magpa-drug test si Digong, hindi rin po nagpa-drug test. So parang napaka-bullshit nyo naman na kapag kay Duterte okay lang, kay PBBM hindi, parang namang ang bobo nyo naman Nanginis na ako sa inyo, bobo-bobo nyo So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no? Anong masabi nyo nga po dito sa admittance nga po ni Maharlika na kahit po siya, hindi siya sigurado na totoo yung video. Admittance to. At kayong mga kababayan, no? Ito, no? Kasi itong pambansang kupal na to, itong pambansang loyal na to, no? Well, ewan ko lang, no? Kasi, di ba, kahit pa paano, I still treat him as a friend because meron naman kami pinagsama ng tao na yan. But this time mga ka-streetwise, no, we are talking about the national securities and his unlawful behavior showing this fake video and testify that this is legit. And then mga kababayan, hindi niya ba naisip na itong ginawa niya ay labag po talaga sa batas because we are talking about the Philippine president. There is no problem if they're trying to criticize the president, okay lang po yun. Pero ang ginagawa kasi nila, it's not criticism, it's all destructive, untruthful, and malicious behavior na pumapalo na nga po sa cybercrime law. Di ba? So pasensya na. Di ba ginawa mo yan Kahit na, di ba, ako ba? So yun lang mga kababayan. So kayo na lang po bahala, no? So ano nga po masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Maharlika at saka dito po sa plano po natin na talagang porsigihin itong mga tao na to for legal actions. So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. And then kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. Salamat.